Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Isa rin sa mga madalas kumalat sa ganitong panahon ay ang sore eyes. Masasabing may sore eyes ang isang tao kung maobserbahan po natin ang mga senyales o yung mga sintomas at kabilang po dito ang pamumula ng mga mata, pananakit o pagkakaroon ng burning sensation sa mga mata at posible rin pong maramdaman ang hirap sa pagmulat ng mga mata pagkagising at yung pagluluha o yung tinatawag din po natin na post-discharge. Nakukuha o nahahawa naman ng isang tao kapag nagkaroon po siya ng close contact sa isang infected person. Pwede rin po sa pamamagitan ng eye-to-hand contact o kaya naman ay sa mga gamit na nahawakan ng isang taong may sore eyes. Maaari rin po itong makuha sa pamamagitan ng pagkalat ng virus, paggamit ng kemikal o kaya naman ay sa trauma ng ating mga mata. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng sore eyes, mainam po ang regular na paghuhugas sa mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasan rin po natin ang pagkakaroon ng hand-to-eye contact upang maiwasan ang irritation at para naman po maging protektado lalong-lalo na sa mga lumalabas ng kanilang bahay. Magsuot po kayo ng sunglasses o yung shades. At inirekomenda rin po ang pag-iwas muna sa matataong lugar. Mag-disinfect ng mga gamit tulad na lamang po ng doorknob gamit ang bleach disinfectant solution. At kung nakakapansin na po kayo ng ilang mga sintomas, mabuting kumonsulta agad sa doktor at sundin ang mga iniresetang eye drops o gamot. So yan po ang mga paalala para po maiwasan at ganoon din na malaman po natin ang lunas para po yan sa sore eyes. At ganun po alamin na po natin ang inaasahan naman po lagay ng panahon sa mga bansang kasama natin sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Sa Singapore, meron po silang 25 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Indonesia, meron pong light rains at inaasahan naman ang 23 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Myanmar, mataas po ang 25 to 40 degrees Celsius pero wala naman pong inaasahang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At para naman po dito sa Lao PDR, inaasahan po natin ang 22 to 31 degrees Celsius. Ngayon po alamin po natin ang inaasahan namang weather condition sa natitirang bahagi pa ng Asia. Sa Hong Kong, meron po silang 22 to 26 degrees Celsius at para po dito sa may South Korea, mababa po ang 9 to 22 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na po tayo sa global weather. Hatid po sa atin ito ng WMO o World Meteorological Organization. Dito po sa USA and Canada, sa Los Angeles, meron pong 13 to 20 degrees Celsius. Habang dito naman sa Ottawa, Ontario, meron po yung 1 to 8 degrees Celsius. Dito naman po sa Asia and Middle East, sa Dubai po meron 27 to 40 degrees Celsius. At para po dito sa New Delhi, India, inaasahan po natin ang 22 to 40 degrees Celsius. Para po sa Europe, sa Rome po 11 to 23 degrees Celsius, pati na rin po dito sa Madrid, Spain. At para po dito sa London, UK, meron namang 6 to 17 degrees Celsius. At panghuli po natin sa Australia and New Zealand, sa Melbourne, yan po ay 13 to 19 degrees Celsius. At para po dito sa Wellington, inaasahan naman po doon ang 10 to 19 degrees Celsius. Para naman sa mga nagmamaneho o di kaya naman ay sa mga car owners, narito po ang mga tips on keeping your car cool this tag-init season. Una po dito, panatilihin po ang kalinisan ng inyong sasakyan. Iwasan din po ang tailgating o dumistansya sa ibang mga sasakyan upang maiwasan na rin po natin ang pagkakaroon ng anumang aksidente. Huwag din pong gumamit ng mga oil-based air fresheners. Iwasan din ang pag-park sa uphill slope. At ang last tip po natin, paandarin palagi ang inyong aircon. So yan po mga tips na mula naman sa autoindustria.com. Mamaya po malalaman na po natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV.